magturo kayo. Palaging kasama ako hanggang sa wakas ng mundo. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila. Bagamat may ilang nag-alinlangan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ang Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ngayon ay ika-6 na ng linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, ang dakilang kapistahan na pag-akyat ni Jesus sa langit, at ika-9 din na araw na nobinaryo para kay San Jose, na ang ating banal na patron. Ay napaganda po ang mga kaganapan. Bigyan natin ng kaunti ang kaganapan o ang buhay ni San Jose. Siya ay napakabanal pong tao, Halos sa lampasan ni San Jose ang kabanalan ng mga patriarka. Halimbawa, sa Lumang Tipan, si Abraham, laman ng pananampalataya, sinundan ni Isaac, ni Jacob, at marami pa mga patriarka, ay halos nalampasan ni San Jose. Dahil sa kanyang kabanalan, dahil inihanda ng Diyos si San Jose na maging anak o maging ama ng kanyang anak na ating Panginoong Hesukristo. Kaya isang mapapalad po tayo, lalo na po kayo, mga tagagalangin, na ang iyong patron ay si San Jose, na siya ay tunay na sumunod sa kalooban ng Ama. Kung matandaan natin na isang kaganapan sa Ebanghelyo na sinabi ng Diyos sa magitan ng Anghel Jose, "Huwag mong iwanan, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, dahil ang kanyang pinagdadalang tao sa kanyang sinapupunan ay bunga ng Espiritu Santo." At si San Jose ay tumugon at sumunod sa pinagkakaloob ng Diyos sa pamamagitan ng anghel. Hindi siya nagdalawang isip na pakasalan si Maria, and he lives in simplicity and humility. Kaya nga si San Jose ay, sinabi ko na, siya ay napakabanal dahil ang una nagpapabanal sa tao ay yung humility, yung pagpapakababa, yung kababaang loob. Nagbabalik tayo palagi sa Panginoong Hesukristo na si Jesus ay full of humility sa magitan ng kanyang pag-alay ng kanyang buhay sa krus. Kaya hinihingi ko sa iyo mga kapatid na hingin natin itresyon ni San Jose na siyang patron, as universal patron ng pamilya, higit sa lahat ng pamilya, ng mga ama, ng mga ina, lahat ng mga trabahante, mga migrants, workers, lahat po.
Dahil si San Jose ay tunay na sumunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Kaya itong ikasyam na nobinaryo ay isang regalo ng Diyos sa atin. Lalo po mga tatay, maraming mga tatay po dito, na isang regalo ng Diyos, hindi lang sa mga tatay, kundi sa ating lahat, na sana ay sundin natin ang yapak ng ating banal na patron na si San Jose. Kung iugnay natin ngayon sa Ebanghelyo, ngayon ay itong kapistahan ng pag-akyat, ang dakilang kapistahan ng pag-akyat na Jesucristo sa langit. Kung ating pinakinggan po yung Ebanghelyo ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Humayo kayo, go and announce the gospel, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kung mabalikan natin ang mga kaganapan sa mula pang sa mga public ministry ng Panginoong Jesucristo para sa kanyang paghanda, sa kanyang misteryo pascual, ay doon yung pinakasentro ng kaligtasan ng sangkatauhan, to the Paschal mystery of Christ, His suffering, His death, and resurrection, sa kanyang pagpakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Pero hindi natapos doon yung misyon. Patuloy yung misyon ng Diyos sa ating lahat. Hindi nagtapos yung misyon ng Jesucristo doon sa krus. Siya ay nabuhay muli. At sa kanyang pagkabuhay muli, hindi pa rin nagtapos. Siya ay umakyat sa langit para ipamala sa ating mga kapatid na ang buhay natin dito sa mundo ay temporaryo lang po. Yung buhay po, nakikitaan lang po tayo sa mundo. Nothing is permanent. Sana ay tingalain natin yung langit. Kaya nga yung ascension, yung paakyat ni Jesucristo sa langit, is upward movement. Paakyat. Tayo ay paakyat. Sana tayong lahat ay papunta doon sa langit. Upward movement. Ascending. Pero kailangan, para makaakyat tayo sa langit, kailangan natin na bumaba muna. We need to enter into humility dahil sa Jesucristo na umakyat, siya ay bumaba. Ang umakyat ay ang bumaba. At sa Jesucristo, sa kredo, ipapahayag natin sa kredo, pinasok na Jesucristo ang impyerno. Christ descended into hell at sa Jesucristo ay binihag niya ang mga nandoon sa ilalim. Dahil walang kakayahan nino man na pumasok sa kadiliman, sa puwersa ng kadiliman, kundi ang makapangyarihan, ang liwanag, na walang iba kundi sa Jesucristo. Sinasabi ng mga ama ng simbahan na ang unang binihag na Jesucristo ay ang unang mga magulang natin na si Adan at saka si Eva. The first parent, our parent, na sila yung sanhi ng pagkahulog ng sangkatauhan, na lahat tayo ay binahagian ng kamatayan, kasalanan, orihinal na kasalanan. At sa pagitan ng Jesucristo, sa Jesucristo ay pinasok niya. Sinabi ko na Christ descended into hell. Sa credo, sa English translation, ay we recite the creed. He descended into hell upang yung mga nabihag ng kadiliman, ng impyerno, ay kanyang inagaw at dinala doon sa kalangitan. At ito rin mga kapatid, yung panyaya ng Diyos sa atin. Sana po ay, iwan ko po kung naghahangad po tayo ng langit. Sana po tayo ay naghahangad ng langit. Sana tayo ay lahat napunta doon. Sana lahat tayo ay iangat natin ang ating sarili. Lahat po tayo iangat natin. Iangat natin ang ating sarili sa kabanalan. Sana ay hindi natin apakan din yung ating kapwa. Dahil kapag inapakan natin yung ating kapwa, ay parang linulugmok natin sila. Hindi natin sila sinasama na iangat. Sana ay, lalo na po sa pamilya, sana po, kayong mga pamilya, tayong mga pamilya, sana ay hindi lang tayo nag-iisip na tayo lang yung makapunta ng langit. Sana lahat ay makapunta doon sa maluwalhating kaharian ng Diyos na pinuntahan ni Jesucristo. Sinabi ni San Pablo, kung tayo ay naniniwala na sa Jesucristo ay nabuhay sa mga patay,
at umakyat sa langit, we will seek the things that are above. Hanapin na natin mga bagay na makalangit. Ano ang makalangit na bagay? Hindi material. Dahil yung material na bagay, mga kapatid, ito ay mabubulok. Yung pera mawawala. Yung kagandahan mawawala. Yung power, yung kapangyarihan na pinag-aawayan ngayon sa Senado o sa ating kahit saan sa panig ng mundo, dahil nga may gera, ang pinapairal dito ay kapangyarihan. Mawawala ang lahat. At ano ang matitira lamang? Ay yung pag-ibig ng Diyos na ating naranasan. At ito yung mga Kristiyano. Kaya ang isang Kristiyano ay naiiba. Tayo ay naiiba. Dahil mayroon tayong natura, may divine nature na ibinahagi ang Diyos sa bawat isa sa atin. And this divine nature ay pinagkaloob ng Diyos sa atin para tayo ay makasama. Kaya nga, sa Jesucristo, ang ulo ng simbahan, Christ is the head of the church, and we are the body. Tayo ang katawan ni Kristo. Nandoon na, nakaakyat na sa langit ang ating ulo. Pero tayong katawan ay nandito. At sa Jesucristo ay umaasa sa atin na tayong lahat ay magkakasama. No? Kaya kapatid, dahil yan, kung kayo po na magalak, hingin natin ang tradisyon ni St. Joseph na si San Jose ay nandoon, no? Kasama ng Panginoong Jesucristo. Wala nang dahilan, mga kapatid, kung bakit nilikha niya tayo. Misa po nakakaligtaan natin, bakit tayo nabuhay sa mundo? In order to be holy. Kung ikaw ay nagkakasala, kung ako ay nagkakasala, it's my choice. It's your choice. And we suffer. Dahil walang makakapunta ng langit, kung hindi tayo magiging banal. At ngayon, sa pagdiriwang, ito ay gathering pagkakaisa, pagkakatipon ng mga banal. Pinapabanal tayo ng Diyos. Kung hindi mo hihingin na ikaw ay maging banal, hingin mo sa Diyos. Dahil isa lamang ang layunin ng Diyos sa atin, order to be holy. Wala nang iba. Because we are the image of God. Imahin ba ako ng Diyos? Totoo ba na imahin ka ng Diyos? Sana po ay nandoon sa atin yung kabanalan. Ano? Kung hindi po ay ang Diyos ay magkakaloob sa atin. God can change a sinner into a saint. But God, He cannot make a saint into a sinner. Yung makasalanan ay piling gawin ng Diyos na maging santo, maging banal. At sana po ay tayong lahat. Kaya papatuloy po natin madalang pagdiriwang na asabi natin yung langit and heaven, itong langit ay naranasan natin dito sa lupa. Itong pagdiriwang, kaya nga tayo maawit ng banal, 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 holy, holy, holy is the Lord. Dahil inugnay ng Diyos ang langit at lupa. Kaya salamat sa Diyos, mga kapatid, ay nandirito tayo. Sana ay palagi natin ipaglaban ang pagsisimba dahil doon tayo dinadala ng Diyos sa tunay na lugar na maranasan natin ang langit dito sa lupa.